Are the Transport Network Vehicle Services or TNVS. Senator Raffy Tulfo grilled popular TNVS app Grab for its supposed high fares and frequent cancellations. Tulfo cited one complaint of a passenger whose usual 600 peso fare drastically increased to 900 pesos. He also raised his eyebrows over the reports of drivers frequently canceling their bookings. Tinanggap, pinag-antay. Sabi ko kanina sa example ko, 20 minutes nag-antay, and then pagdating 20 minutes, extend another 10 minutes nandoon na. Nag-antay ng 30 minutes, and then bago dumating 30 minutes, nag-antay ng 20 minutes, saka ika-cancel. Pero pag pasahero mag-cancel, may 50 pesos na fine. Pag kayo nag-cancel, wala. Star lang pinagsasabi mo. In response, Grab Head of Public Affairs Gregorio Tingson apologized for the reported cancellations of drivers. He admitted to centers that Grab does not have enough drivers, especially during rush hour. Paumanhin na ho dun sa mga nagka-cancel po na drivers. No? May kaukulan rin na penalties na nakukuha po ang driver sa paggamit po ng platform ng Grab. So kung napapansin na po na halimbawa cancel po siya ng cancel, sa bahagi rin po ng ating driver, nagkakaroon po ng evaluation kung kailangan pong suspindihin naman ang kanyang account. Yung sinasabi ng solution dito by adding more competitive ride-hailing apps like TNVS, like let's say Picked Up, meron na rin eh. And others. Ang problema dito, I don't think at this point no, it will solve these issues even if may kalabang ka. It's because yung drivers na ito, if you look at them, no, sometimes meron silang dual phones inside their cars. Meaning, they're catering to, kunyari, Picked Up, they're catering to Grab. So, drivers sila for both apps. So, kung ang issue mo is dami ng drivers that can cater to the public para may balance of fares. Yeah, that's a good point. Eh, di ba? Ang mangyayari nito, it's the same because multiple apps lang for example, sa motorcycle riders, di ba? May Grab, may Lalamove, may Angkas. Pero sometimes, minsan, isang driver yan, he serves all of them. Oo. So yung inireklamo nga ng mga commuters, no, nangyari din yan sa akin before, 'di ba? Na kunyari, magbubook ako, tapos i-accept ni rider. Tapos after few minutes tatawagan ka, Cancel lang po. malayo pa po ako, cancelin niyo na lang. So ako naman sasabihin ko, ako willing naman ako to wait, 'di ba? Ikaw na lang mag-cancel kasi ikaw yung may ayaw. Eh ba't mo tinanggap ito, 'di ba? So yun yung nagiging problema diyan. So ang ayaw kasi ng mga rider kaya sinasabihan nila yung mga customers na kayo na lang mag-cancel, eh magkaroon sila ng record. Oo. Pero yun nga, eh hindi naman din natin kasalanan kung 'di ba, inaccept nila yun. Dapat din na lang nila. Well, we i-accept. understand naman that the traffic is really Yes. bad. At hindi, sometimes the app doesn't account for the traffic. But then again also, pati naman yung mga passengers tulad natin, eh, nahihirapan din naman tayo sa sitwasyon na yan. Because all of us want to get to and from where our destinations Yeah. naman, also quickly and safely. Totoo. So, pare-pareho tayo ng ano dito. So, yung titignan ni Senator Raffy Tulfo is a balance. Oo. A balance Tsaka yung- of being fair between passengers and drivers. Yung tinitingnan din nila dyan, yung surge fee, yung napakalaking surge fee. Kaya Yeah. di ba yung LTFRB, meron silang propose na 50% cut yung rate ng surge fee. Sinasabi ng iba, okay yun kasi syempre mababawasan yung babayaran ng mga commuters. Pero on the other side of the fence, sinasabi nila, yung mga surge fee na yan, 80% of it napupunta sa mga driver. So ito, more than an incentive, it's like a lifeline for them na yung makukuha nila sa surge fee ay po pwede nilang magamit pang bayad ng mataas na gasolina, Rent. yung rent, at saka yung Maintenance. yung matagal nilang pag-aantay sa kalye na kumakain ng gasolina. You have to remember, when they make computations para sa kita ng driver, ang basis niyan are regular traffic, not high volume traffic. Tapos ang basis din niya is in gasoline kasi may peg sila, but sometimes napaka-extreme sila sa fluctuation ng prices ng gasoline. So nasisira ang computation ng driver. Sometimes nag-negative pa sila. Buti sana if you know that, sige, for 3 months straight, alam ko naman magkano ang gasolina, pwede ako mag-forecast kung magkano dapat ang fare natin. Pero hindi eh. Minsan 57, mamaya-maya after 2 months, nagiging 62, tapos 63, tapos bababa ng 57 ulit. Mahirap ang Kaya nga sitwasyon. sinasabi nila, sige, okay, nabawasan nga daw yung ano. Ito sa kabilang panig ito, 'di ba? Sinasabi nila na babawasan nga ng 50% yung surge fee. Ang mangyayari daw niyan, marami nang aayaw ng mga driver. Because wala Tapos kang kita yung commuters naman, yung mga consumers,
yung mga riders, hindi na rin sila, mas mahihirapan sila kasi maraming aayaw na mga riders. Ngayon pa ng lang, mga hirap na mag-book drivers. Oo. Hirap na mag-book. Diba, especially, ano ba yung mga rush hour? Diba, mga 3 hanggang 5, 6 PM sa umaga, ganun din. Grabe. Mas madali pa ng unang panahon. Nalala ko nung nung bata-bata ako at kailangan namin umalis sa mami ko at walang driver or car. Tatawag ka lang sa ano ba yan? New Rocolex. Ay, hindi ko yan naabutan. New Rocolex taxi. May phone number ka, tatawag ka sa landline nila. Ang naabutan ko na lang yung taxi ng mga suplado Tapos yung New Rocolex. Tapos kokontratahin. Hindi ka papababain ng phone habang rinaradyo. Sir, okay, si cab number 758 pupunta sa bahay nyo, 22 minutes. Ayan, baba na kami ng phone. Naalala ko yan. Hindi ko yan. Wala, hindi ko na naabot. Back to old school. Sabi ko sa iyo back to old school pa rin tayo. Lakad na lang tayo. Buti sana kung ano, no. Ay, nako. Grabe. Anyway, so sana maayos din yan, yung problema na natin yan sa TNVS dahil nga sa napakataas na fare tapos yung mga cancellations na problema natin.